Mic check. 1, 2, 3. Okay. Driving right now Mitsubishi L300 2020 model. So mga naghahanap dyan ng mga utility vehicle, sobrang ganda pa nito. This is 2020 model and current odometer niya is only 38,370. Yan. So isa to sa pinakamatipid sa maintenance na utility vehicle. Kaya ang daming nagninegosyo na talagang kumukuha ng ganito. Actually, kumuha din talaga kami dito nung meron ba kaming ouch, naalala ko na naman. Nung meron pa kaming ibang negosyo na kailangan talaga ng ganito. Ito rin, actually pinagpilian namin noon yung H100, Kia, tapos itong L3. So L3 ang binagsakan namin. Pinakamaganda kasi una, very cheap ang maintenance. Ayan, no, yan, isa yan sa pinagpilian namin. Yan, H100. So, maliban doon sa very cheap ang maintenance, nag-low down payment kasi noon. Tapos free 2 months amortization. O, diba? Kaya sakto. But anyway, ang nagamit naman ng L300 talagang napakatipid siya. Unang matipid sa diesel. Tapos wala ka masyadong gagawin talaga. Tapos sa takbo, ang ganda rin. Ganda ng takbo. Ang akala ko nun dati, kapag gagamit ka ng L300, mahihirapan ka mag-drive kasi andito yung niya, pag-change ng gear. Pero okay naman pala. Binaliktad lang siya. Imbes na dito, pag ganito na siya. Yan, no? So, modelo na to, bago na yung design, ang display niya, bago na yung design kumpara sa mga old. Tapos mas mahaba na rin ito and ano ito, Euro 4 compliant na to. See, ganda pa ng takbo niya, oh. So actually, ang seating capacity nito, ang dami kong nakikita, ang seating capacity lang naman ng L300, 3 lang talaga. So dito lang sa front. Tapos yung sa likod talaga, pangkargahan siya. Di ko alam, siguro pag mga tracking services, mga kinukuhanan nila ng prangkesa, yun talaga. 3 passengers lang siya. Tapos kasi ang purpose talaga ng sa likod, cargo talaga. Kaya usually mga tracking services, mga catering services, ganito talaga mga ginagamit nila kasi una-una covered yung likod mo, so hindi mababasa or hindi mahulanan kung ano man mga gamit na isasakay mo dyan. Pero syempre, pwede mo rin naman to gamitin pang pamilya, kahit paano, pwede mo rin naman to gamitin pang barkada. So lalo na kung may mga outing kayo, maluwag na maluwag sa likod. So halos parang ang seating capacity nito, 8 passengers dito, 8 doon sa kaliwa, so 16 passengers, 17, 18 passengers. So sa mga short travel lang, mga mag-resort kayo, mag-beach kayo, pwede ito. Pero sa mga long distance, kahit ako makakasabi ako, hindi ka magiging comfortable. Una-una, kapag dito ka, hindi mo ma-recline yung upuan mo. Ganon din kapag nasa likod ka, hindi ka makaka-recline. Tapos, medyo maliit lang kasi yung upuan. So, hindi siya komportable. Okay? So, pasilip lang namin sa inyo itong exterior nito. Tapos, tingnan din natin doon sa loob para mas makita nyo. Okay? Okay, pasilip muna namin sa inyo interior and exterior. Pero tingnan nyo, by the way, ito naka power steering din to, kaya hindi ka rin mahirapan mag-drive. Naka power steering siya. Okay,
Then handbrake, andito rin yung handbrake. Yan. Okay? So sa aircon control, wala naman siya pinagkaiba. Parang dati lang din. Then sa stereo niya, basic stereo, aircon. Sobrang lamig ng aircon pa niya. Yan, working naman lahat. Ito, yan. Ito, naalala ko lang kahit yung kami nung nagka-L300, madalas ito yung nagiging problema nila. Parang lumulubog to. Pero so far, ito hindi pa naman siya lubog. Okay, silipin natin. Then dito, ano pa ba? Dito lahat pa naman stock, speakers, lahat pa naman, wala pa namang ginagalaw. Mga upuan niya, naka-seat cover na to, pero yung loob niya napaka ganda pa, napaka original pa siya. Wala mga damages. Tapos yung mattings niya, makikita niyo naman, all original yan. Ito aftermarket nito. Yan, okay? Sige, dito tayo sa pinakalikod. Okay, game. So dito sa loob, papakita ko sa inyo. Ito makikita nyo, sobrang linis na. I just don't know kung ni-repaint to, pero ang ganda pa niya, napakalinis niya. Kung ni-repaint man, at least maayos na. Tapos wala ka pa makikita makalawang dito. So ito, naibababa na lang yan, meron lang siyang tali. Then makikita nyo naka-dual aircon din yan. Okay? Tapos yung bubong niya, ayan, malinis din yan. Pero dun na part, medyo makikita mo parang may dumi. Pero madali na lang natin yan ipalinis. Okay? Then ito, lahat naman tumayos. Naka-tint na rin siya para hindi masyado mainit sa loob. Aircon naman, so comfortable din kahit papaano ang mga magiging sakay mo. Okay? So, kung kailangan mo ng wide na pagbukas, ito pwede mo ito i-open. Wag na lang natin i-open, pero pwede yan i-open. Then, exterior. Ito yung maganda sa exterior niya. Mayroon na siyang bull bar sa likod. Yan. Tapos, dito, pansinin nyo, hindi siya naka-steel ring. Yan, naka-mugs na siya. I think pang ano to, pang adventure. Yan, naka-alloy rim siya. Then dito sa front, syempre naka-disc brake sa front, naka-drum brake sa likod. Tires niya more or less mga 70 to 80%. So makakapal pa siya. Ito yung sinasabi ko, total passengers, 3. Yan. Okay, then dito sa front, yan o, yung new design na talaga siya. Bago na yung grill niya, tapos ito mas mataas na to. So bago na rin yung design ng bumper niya. Okay, so lahat naman yan working properly. Signal light and headlight, wipers, lahat naman sila working properly. Okay, so titingnan mo kung nasa malayo ka, ang ganda ng forma niya. Lalo nung nilagyan siya ng mugs. Okay, tapos mas mataas siya, mas mataas ang ano niya. Then ano pa ba, okay na. So sa mga naghahanap ng pang negosyo, pang pamilya, pang barkada, pang tour, pang company service, pwede po ito na Mitsubishi Adventure namin. Mitsubishi L300 po namin. Okay, so if ever interested kayo, ang asking price namin for this one is 650,000 and that price is still negotiable upon viewing. Pwede natin pag-usapan kung magkano ang budget nyo, basta kaya namin maibigay, pwede namin ito sa inyo ibigay. Anyway, wala na kayo dito isipin, wala na kayong gagawin dito, wala nang ipapalinis, ipapatouch up or kung ano pa man kasi malinis po siya. Siguro ang i-freebies na lang namin kung sakali yung transfer of ownership, free transfer of ownership na tayo dito sa Mitsubishi L300 natin. Okay?